Magandang araw po sa lahat ng aking mga taga-subaybay. Muli ay babahagian ko kayo ng makabagong kwento na galing kay Kanole. Nangyari ang kwentong to taon ng 1990. Nung mga panahon na yon, isa pa lamang siyang mag-aaral ng kanyang maestro. Pero meron na siyang kaalaman at alam na din ng ibang mga tao malapit sa kanila. Isang araw, si Kanole ay nag-iigib ng tubig at may lumapit sa kanyang isang mama. Ayon dito, yung anak niyang babae ay nakagat daw ng dahong palay. Sa mga hindi nakakaalam ng dahong palay, ito po ay isang uri ng ahas na medyo may kahinaan ang kamandag. Hindi po ito katulad ng mga kobra. Ganun pa man, yung batang nakagat ng ahas ay nagkaroon ng malubhang sakit at unti-unti na siyang pinapatay gamit ang kamandag ng ahas na dahong palay. "Kamusta na po yung anak nyo? Gano'n na ho ba to katagal?" wika ni Kanole. Sa totoo lang ho, 4 na araw na. Maraming magtatandok na ang tumingin sa anak ko. Kaya lang ang problema, kahit isa sa kanila, hindi na yata makuha yung kamandag ng dahong palay. Mabuti na nga lang at hindi ito katulad ng kobra. Kung nagkataon, patay na ang aking anak. Sagot ng lalaki. "Ganun ba? Sige. Pero sa totoo lang, di ko alam gagawin ko . Pupunta muna ako kay maestro, ha? Babalikan kita. Teka, saan bang gawi bahay mo, kuya?" "Doon lang. Medyo malapit lang sa Kapitolyo." Hindi alam ni Kanole ang kanyang gagawin, kaya't sumangguni siya sa kanyang maestro. "Maestro, meron pong lumapit sa akin . May problema po ako." "Ano yun, Nole?" "Kasi, yung taga ron sa amin, nakagat ng ahas pala yung anak. Kaya lang problema, 4 na araw na. Tapos, marami ng mga magtatandok ang sumubok na kunin yung kamandag ng ahas." "Ganun ba?" Opo, meron po ba tayong paraan doon?" "Meron, pero paghihirapan mo." Tama ka nang narinig. Paghihirapan mo ang pagkuha ng pangontra doon." "Saan ko naman po yun matatagpuan, maestro?" "Wala rito nun sa Luzon. Kung saan merong mga gabunan, doon mo yun matatagpuan." "Ha? Di, pupunta pa ako ng Mindanao o kaya Visayas?" "Maaaring ganun. O kaya kung gusto mo naman, para hindi ka magastosan, kausapin mo yung pasyente o yung tatay ng pasyente. Kunan mo siya ng panggastos kung gusto niyang mabuhay ang kanyang anak." "Sige po, maestro. Siya nga po pala, ano na pong gagawin natin ngayon? Meron po ba akong pagsubok?" "Meron. Pero sa aking palagay, wag mo na ngayon. Dahil nababatid ko na yung lumapit sa iyo ay kailangan na kailangan ng tulong mo. Kapag nakakuha ka ng panggastos doon, dumaan ka rito at meron akong ibibigay sa iyo." "Sige po, maestro." Pagkatapos noon ay madaling umuwi si Kanole. Pumayag naman yung tatay at binigyan siya ng panggastos upang siya ay makapunta ng Mindanao. Nagtungo siya sa parte ng Davao dahil alam niya sa lugar na yon ay may mga naninirahang gabunan. Alam niyo ba kung ano ang kukunin doon ni Kanole? Mutya ng kobra. Marami doon sa parting Davao. Tapos nung andoon na siya, wala siyang kakilala ni maski na isa. Madali siyang pumasok sa loob ng kabundukan ng Davao. Hanggang sa inabot ito ng nagdidilim na, wala siyang makita ni maski isang kobra. May makikita ka man na kobra ngayon sa panahon ngayon, pero hindi ito katulad ng kobra na hinahanap ni Kanole noon. Naupo muna siya at naglabas ng pagkain. Habang siya ay kumakain, bigla na lamang siyang nakaramdam ng mga mahihinang pagaspas sa itaas. Nang lumingon siya sa puno, may nakasabit na 2 aswang
Nakabaligtad ang mga ito at nakatingin sa kanya. "Nako, laban na naman to," wika ni Kanaule. Hindi nagtagal, yung dalawang nakasabit ay bumaba sa lupa habang si Kanaule ay nakaupo na tila ba hindi nasisindak sa dalawang lumalapit na aswang. "Anong ginagawa mo rito? Ha? Ngayon lang kita nakita." Oo. Hindi kasi ako taga rito eh." "Bakit parang hindi ka man lang natatakot sa amin?" "Bakit naman ako matatakot? Una sa lahat, wala naman akong kasalanan sa inyo. Pangalawa, hindi kayo ang pakay ko. Pangatlo, wala naman akong planong makipaglaban sa inyo." "Merong kakaiba sa'yo. Hindi ito maaari. Anong pakay mo dito?" Ang pakay ko, kailangan kong kumuha ng lunas." "Saan?" "Kailangan ko kasing lunasan yung batang nakagat ng ahas sa aming probinsya. Alam nyo ba mga kaibigan, nagaling pa ako ng Luzon. Pumunta ako ng Davao para makakuha lang ng lunas." "Hindi maaari. Anong klaseng lunas ang sinasabi mo?" Kailangan kong manghuli ng ahas." "Ano? Aagawan mo pa kami?" Ano? Paano nga agawan?" "Pupunta ka rito nang hindi mo alam kung saan patungkol ang kukunin mo? Hoy, hindi mo ba alam, ha? Na ang kobra ay ginagamit namin, lalo na ang mutya nun, at nang sa ganon, ang aming mga nagtatalasang kuko ay magkaroon ng matinding lason at panglaban namin sa mga katulad nyo." Tama nga yung sinabi ng aking maestro na kailangan kong paghirapan dito malapit sa lugar ng mga gabunan. Yun pala ang ibig sabihin ng maestro ko. Kaibigan, baka naman pwedeng makahingi kahit isa lang. Kailangan lang ng bata eh. Hindi maaari. Hindi pwede." "Sige na, damot mo naman eh. Papalitan ko na lang ng tinapay. Hindi nga pwede. Makulit ka, umalis ka na. Hanggat nakikilala ka pa namin. Pasalamat ka't nararamdaman namin na ikaw ay merong taglay na kakayanan. Kung ikaw ay inosenteng tao, patay ka na kanina pa." Dito labis na naunawaan ni Kanaule na yung mga kamandag pala ng ahas ang ginagamit ng mga aswang upang magkaroon ng taglay na lason ang kanilang mga naghahabaang kuko, lalo na kung meron silang makuhang mutya ng kobra na ibinabaon nila sa kanilang mga kamay. Mas delikado yun kapag yung mutyana ng kobra ang nasa kamay nila. Lahat ng mga taong mahahagip nun mamamatay sa pagitan lamang ng 1 minuto. Mga kaibigan, pasensya na kayo pero hindi talaga ako maaaring umuwi. Baka po pwedeng magpaligsahan na lang tayo. Kung sino unang makakita ng ahas na hinahanap ko, kanya na lang. Wala nang bawian, walang samaan ng loob. Baka naman pwede mga kaibigan, kailangan ko lang talaga bago ako umuwi ng Luzon." "Makulit ang isang to. Umalis ka na rito. Layas! Kung ayaw mong..." Kung gusto ko. Kung kayo nagpapakahirap na kunin yung mutya ng kobra para sa inyong mga pansariling interes, pues ako kukunin ko yan. Magpapakahirap ako para merong taong mailigtas. Nakikiusap ako sa inyo mga kaibigan." Nang dahil sa hindi mapakiusapan ni Kanaule, yung dalawang yun, akmang sasalakayin sila nito nang sila ay matigilan. Dahil may nagsasalita hindi kalayuan. Nagawa pang magtago ng dalawang aswang sa likuran ng malaking puno. Si Kanaule naman ay nakaupo lang at hinahayaan niyang makita ang kanyang sarili ng mga lalaking dumarating. May tao! May tao!
Wika nung isa. Oo, may tao rito kaibigan. Halika. Sabi pa ni Kanole na siya namang ikinagulat ng dalawang dumating. Anong ginagawa mo rito? Sino ka? Ako nga pala si Nole. Isa akong albularyo. Pwede bang makipagkilala sa inyo? Nakipagkilala naman daw yung dalawang dumating. Ayon kay Kanole, isa rin itong uri ng aswang at naghahanap din ng kobra upang kunin yung kamandag nun, tapos yung mutya. Ganon? Dami ko naman palang kaagaw rito. Anong ibig mong sabihin? Sinong kaagaw? Nandyan sa likod, nagtatago. Nasaan na? Nang sabihin yon ni Kanole, lumitaw na yung dalawang gabunan at nagwika ito ng, hindi ba kayo gagalang sa amin? Kami ay mas nakakataas ng lahi sa inyo. Yumuko kayo at humalik sa lupa. Sabi nung gabunan sa kapwa niya aswang. Hindi niya ito napasunod at sinabi din nun na kailangan nilang humuli ng ahas. Nagalit ang mga gabunan nang dahil doon sila ang naglaban. Engkwentro ng aswang kontra sa aswang. Habang sila ay naglalaban, si Kanole naman ay abala sa pagkain ng pandilito, matapos noon ay nagsinde ng sigarilyo. Yan! Magbatayan kayo! Hindi ko lubos akalain nang dahil lang sa mutya ng kobra, magpapatayan kayo. Dapat lang yan nang mabawasan yung mga katulad nyo. Kung kasama ko ang aking maestro, yari na kayong lahat. At hindi ko kailangan ng makiusap sa inyo kung sakaling kasama ko siya. Pero hindi. Ngayon aantayin ko lang ang resulta kung sino ba ang mas mahina at kung sino ba ang mas malakas. Napatay ng dalawang gabunan yung dalawang aswang na dumating. At nang muli nilang harapin si Kanole, nakakatakot na ang itsura ng mga yon. Pero nasa katinoang pag-iisip. Muli nilang binantaan si Kanole na dapat daw ay umalis na siya sa bundok na yon. Dahil kapag naubos daw yung oras na palugit kay Kanole, pati si Kanole ay malilibing ng buhay doon. At kapag minalas, baka raw kainin pa nila yung laman loob ni Kanole. Naku naman! Huwag niyo akong takutin. Alam niyo sabi sa akin ng aking maestro, pumunta ako rito at kumuha ng mutya ng kobra para makatulong. At meron siyang ibinigay sa akin. Alam niyo ba kung ano yon? Ano yon? Huwag mo kaming takutin. Hindi ko kayo tinatakot mga kaibigang gabunan. Ito ang binigay niya sa akin. Nang makita ito ng mga gabunan, bigla silang tumalikod at nagtago sa puno. Alam niyo ba kung ano yon? Yung ibinigay sa kanya ng kanyang maestro ay yung medalyon na 72 Names of God. Takot na takot yung mga gabunan kasi ayon sa kanilang pagkakakita, lumiliwanag ito na halos kakulay ng gintong kumikinang. At ramdam na ramdam ng mga yon yung lakas ng presensya ng medalyon. Ano? Wala naman pala kayong silbi. O sige, hindi ko kayo paalisin kasi kayo nagmamayari dito Pero, kailangan sama-sama tayong kukuha at kung sinong makakuha, kanya na yun. Sige, dyan na kayo Dahil sa madilim na, nagsindi si Kanole ng sulo habang gumagapang sa loob ng kagubatan. Hindi nagtagal narinig ni Kanole yung kakaibang ingay. Alam nyo naman yung ingay ng ibon. Alam nyo naman yung ingay ng iba't ibang klaseng hayop sa paligid. Pero yung bumubulahaw sa kanyang tenga, alam niyang heto na yung kanyang hinahanap dahil kakaiba ito sa lahat. Nilapitan niya yung isang punsong malaki dahil naririnig ni Kanole na doon nang gagaling yung kakaibang ingay.
Saktong-sakto inabutan niya. Nagpapalit ng hunos yung ahas na hinahanap niya. Naninigas daw yung buong katawan nun, habang yung buntot nito ay lumilikha ng matinding ingay. Wow! Heto pala yung kobrang merong mutya. Lapad ng batok mo, Chong! Teka, nasan ba yung kobra na yun? Ay, nasan ba yung hinahanap ko? Ayun! Magaling talaga yung maestro ko. Tama yung sinabi niya na yung mutya ng kobra ay nasa kaila-ilaliman ng kanyang lalamunan, at makikita mo ito kapag lumapad ang kanyang batok. Tamang-tama ang pagkakataon. Hindi mo ko pwedeng tuklawin dahil naninigas ang iyong katawan at nagpapalit ka ng hunos. Wika ni Kanole. Walang kahirap-hirap na hinuli ni Kanole yung ahas dahil meron siyang alam na orasyon na kayang magpabait at mag-utos ng ahas. Hindi niya papatayin yun kahit kunin niya yung mutya sa ilalim ng kanyang lalamunan. Ginamitan niya lang ito ng kanyang puwersang daliri at hinugot niya yung mutya ng kobra. Nang mahugot niya ito, gulat na gulat siya sa nakita niya dahil para lang itong kristal na maliit na kasing liit ng holen, tapos napakalambot nun, pero kahit anong piga mo ay hindi mo ito malulusak. Wow! Napakaganda! Ngayon lang ako nakakita ng ganito. Oh, paano? Mga gabunan, nauna ako sa inyo eh. E di, alis na ako ah. Paano mo nagawa yan? Imposible! Kami hirap na hirap kaming kunin ang mutya ng kobra. Akin na yan. Iyoko nga. Ba't ko bibigay sa ito? Nahihibang ka na ba? Hoy, alalahanin mo gabunan. Galing pa ako ng Luzon. Sumakay pa ako ng barko para lang makapunta rito at kunin to para makatulong sa batang nakagat ng dahong palay. Tapos hihingin mo? Itataya ko buhay ko. Makaalis lang dito. Labanan niyo ako kung gusto niyo. Nagalit ang mga gabunan. Sinugod si Kanole, pero doon sila nagkamali. Dahil kahit anuman ang mangyari, lalabanan sila ni Kanole. Akala siguro ng dalawang gabunan ay magtatagumpay sila. Kung gaano kapangit ang kanilang itsura kanina, ay mas lalo pang nadagdagan. Ginagamit ito ng mga gabunan upang masindak nila si Kanole. Pero kahit na gaano man kapangit ang kanilang itsura, hindi nila kayang takutin si Kanole. Ibinulsa ni Kanole yung mutya ng kobra at nilagay sa maliit na bote. O eto na, gusto mo? Hindi mo to makukuha, Brad. Dito lang to sa aking bag. At kapag nahawakan nyo yung bag ko, natitiyak ko sa inyo na katapusan nyo na dahil pare-parehas kayong malulusaw. Sumugod sa kanya yung dalawang gabunan habang mga nakalabas yung mga nagtatalasan nilang ipin. Gamit pa yung mga nagtatalasan nilang mga kuko. Dinagdag pa rito yung tila basungay na tumubo sa kanilang likuran. Oop! Oop! Sige! Oop! Ano, ikaw? Oop! Wala ako dyan, nandito ako. Oop! Ano? Magpapagod lang kayo. Napipikon na ako. Ibigay mo na sa amin yan at makakauwi ka na. Hindi nga pwede. Makulit ka pala eh. Oop! Huwag mo na akong traidorin. Nararamdaman ko ang bawat kilos nyo kahit madilim. Hindi nyo ba alam? Nakakakita ako sa dilim. Kaya naman pala, kahit anong pagsalakay namin sa'yo ay naiiwasan mo dahil nakakakita ka sa dilim, katulad namin. Oo naman. Kasi, o kita mo? Naramdaman ko yun at nakita ko, kaya huwag mo nang subukan pang uli. Pwede ba? At saka, huwag nyo kong ipapare sa mga ibang albularyo na kakayan-kayanan nyo lang. Ibahin nyo ang mga albularyo ng norte. Tatalikod na ako at lalabas na ako rito sa kabundukan na ito. At kapag ginalaw nyo ako,
Heto ang itanim nyo sa inyong sarili. Dito na magsisimula ang tunay na laban sa pagitan natin. Tumalikod si Kanole at muli siyang sinalakay ng dalawang gabunan. Pagharap niya rito, nakabunot na siya ng espada. Hinalipaw niya yung dalawang gabunan. Tinamaan yung isa sa pakpak. Tapos nun, agad na nahulog sa lupa yung pakpak niya. Tinapaktapakan ito ni Kanole. Ganon pala ang mga gabunan na kapag nalagasan ng kanyang pakpak at tinapaktapakan ng tao, mararamdaman nito yung kirot. O ano? Makulit kayo ha? Muli na namang sumugod si Kanole at yung isa naman ang kanyang tinamaan. Naputol yung dalawa niyang pakpak. Umaangil ito dahil sa sakit na kanyang nararamdaman. Kung hindi kayo nagmakulit, di sana meron pa kayong pakpak. Paano na kayo lilipad niyan? Putol na ang inyong mga pakpak. At alam nyo, napapaisip lang ako Paano bukas? Wala nang gabi, araw na. Paano kayo magpapakita sa tao? Meron kayong malaking sugat sa likuran? Hindi kayang pagtakpan ng mga damit nyo yung tatagas na mga dugo mula dyan sa likuran nyo dahil naputulang kayo ng mga pakpak. Nakakaawang mga gabunan, mga mahihinang klase, mababang uri. Kung umasta akala mo kung sinong hari. Nagawa nyo pang patayin ang kalahi nyo pero sa akin lang pala, hindi kayo ubra. Walang kwentang inkwentro. Akin na ang mutya ng kobra at uuwi na ako. Nakauwi na si Kanole makalipas ang 4 na araw. Iniisip niya, buhay pa kaya yung bata? Bago siya magpunta sa bahay ng pasyente, dumaan muna siya sa kanyang maestro. Maestro, heto na po yung medalyon na binigay niyo sa akin. Napakabisa po pala nito. Totoong napakabisa niyan. Nakuha mo ba? Opo, ito po. Magaling. Samahan mo ng langis na galing sa niyog na walang mata at samahan mo din ng halamang Javier. Madali ka. Kailangan yung katas nun ay magsama-sama. Opo, sige po. Matapos nun ay nilagay niya muli ito sa isang bote at inalog-alog. Nang magtungo si Kanole sa bahay ng pasyente, kasama pa ang kanyang maestro. Kuya, nandito na ako. Kamusta anak mo? Nasaan na? Ayun po. Medyo parang Sige ho, dala niyo na ho ba ang lunas? Oo, dala ko na. Tsaka kasama ko yung maestro ko. Huwag kang mag-alala. Huwag kang iyak, kuya. Opo. Ibinigay ni Kanole sa kanyang maestro yung mutya ng kobra. Kasama dito yung langis. Ipinainom sa bata at pilit na pinasusuka. At yung kagat ng ahas ay tinanggal yung balot. Idinikit ng kanyang maestro yung kanyang kamay doon. Hindi nagtagal. Nahigop ng kamay ng kanyang maestro yung kamandag na pumasok sa katawan ng bata. Kasi nung tanggalin niya yung kanyang palad, merong kulay itim roon. Ayon sa kanyang maestro, heto na raw yung kamandag. At sa tulong ng mutya ng kobra, naitulak yung kamandag papunta sa pinagkagatan. Tapos, merong orasyon yung maestro ni Kanole, kaya tuluyan itong nahigop. At nung magaling na yung bata, nagtatalon pa ito sa papag, na para bang walang nangyari. Maraming salamat po sa inyo. Pwede na akong muling maglaro. Teka, sandali lang iho. Baka pwedeng wag mo na ngayon. Hindi po miss na miss ko na pong maglaro. Tatang, maraming salamat po sa inyo. Sige. Nole, itong mutya ng kobra ay itatabi ko lamang sa aking bahay. At kung meron kang pupuntahan na sa palagay mo ay maraming kalaban, ilagay mo ito sa iyong bag at kailangan mo itong gamitin balang araw. Ano pong gagawin ko dyan? Kagaya ng mga gabunan, ginagamit nila itong lason at nilalagay sa kanilang mga nagtatalasang kuko. At nang sa ganon, hindi sila malapitan ng kanilang kalaban dahil lahat ng tatamaan ng matinding lason ng mutya ng kobra ay madaling mamamatay. Yun ho pala ang ginagamit ng mga gabunan? Tama ka. Kaya nga nang ayon sa kwento mo,
naniniwala ako dahil alam kong maraming gabunan doon. Alam nyo maestro, natutuwa nga ako dun sa mga gabunan dun eh. Para kaming mga naglalarong bata. Akala kasi ng mga yon hindi ko sila nakikita. Pero ang hindi nila alam, nakakita ako sa dilim. Hindi ba maestro? Tama. Tayo lang ang may kakayanan yan. Yung iba, hindi sila ganyan. O paano? Alis na kami, Ginoo. Maraming salamat ho, Lolo. Kanole. Walang anuman yun. Siya nga pala, ingatan mo anak mo ha. Huwag mong hayaan na pag-alagala rito. Baka mamaya makagat na naman ng ahas tapos matsambahan na wala ako. O sige na. Hanggang dito lang po ang ating kwento. Sana po ay nagustuhan nyo at pakilike na rin po ang ating video. Huwag po natin kakalimutan na i-share sa ating mga kaibigan na mahilig sa horror story dahil marami pa tayong pagsasamahan. Maraming salamat po. Magandang araw po